yung problema po ng bigas, hindi po pwedeng sabihin na walang kasalanan ang Pangulo. For a while po siya po ang kalihim at mayroong mga quick and easier fixes. At mayroon din dapat na umpisahan na nung nakaupo siya, katulad ng sa logistic system. May quick and easy fix, yung tanggalin na yung taripa sa importation ng pork. I'm not just talking about rice na. Pero ano pa, yung asikasuhin yung sistema na tatlo yung different rates para dun sa pagpasok na sa bigas na pumapasok. So dapat, hello, pitikin naman ng konti ang customs. Bakit puro low quality rice lang ang pumapasok base sa mga deklarasyon? Pero pagdating sa market ay ang daming imports. So, anong pwede gawin ng current administration? Marami pong ang quick fixes. Pero kailangan umpisahan nila yung logistics system. Kailangan gawan nila ng paraan yung hoarding. Kailangan hulihin na yung mga smugglers. At kailangan ayusin yung taripa sa importasyon ng bigas. At kailangan din hindi nag-i-import pag panahon ng harvest. So, no-brainers tong mga to, alam ni Pangulo kung anong gagawin. Bukod pa doon, kailangan sinusurvey na uli at ina-update ang mga numbers natin pagdating sa kung ilan talaga ang nagsasaka sa atin, kung ilan ang rice lands, ilan ang mga devoted to vegetable farming, and so on. Basic housekeeping po yan sa isang department na ayusin yung statistics ng iyong mga constituents. Bakit hanggang ngayon wala pang nangyayari? Bakit hanggang ngayon masyadong passive? Ang Pangulo, iniintay niya na may magreklamo bago may mangyari. Yung iba sa ating mga magsasaka, pagod na gawa ng kahirapan at kailangan magpanat ng buto. Ang mga consumers, hanggang reklamo na nga lang, wow, 60 pesos per kilo ang bigas, nakakaloka kayo. May nakinig ba? Hindi. But we cannot stop. Ulit-ulitin natin yung explanation dito sa bigas. Ulit-ulitin po natin na no, you cannot say walang blame ang Pangulo dahil ang rice tarification law ay pinasa in the past admin. Nasa na yung amyenda? Pwede naman niyang pagawa yon sa mga minions niya dyan sa Kongreso at sa Senado at kay pambansang pinsan. Pwede rin niyang ipatayo na kagad. Pambansang pinsan, pasahan mo ako ng konting budget, pagawa tayo ng government-run silos dyan sa mga areas kung saan maraming nagtatanim ng bigas. Nang matabla yung mga middlemen na yan. May nangyari? May ginawa? If he didn't do anything, despite knowing the problem, despite putting it in his plans, pag wala siyang ginawa, hell, we should complain. Hell, it is his problem. And yeah, it is his fault. Sabi ni Mr. Suisha, wag nang marami pang satsat, Duterte lang nagmahal sa Pinas after ni Marcos Sr. Yan ang totoo. Sabi ni Christian, and this is a valid and a good question. Bakit po no to PI pa rin, lusaw na ang effort? That's not true. Kasi tinuloy-tuloy pa rin nila para makaabot ng requisite na about 9 million votes, 9 million signatures. And more, they need more signatures kasi marami rin nagbabawi ng mga signatures. Bakit? Bakit hindi lusaw? Hindi po yan lusaw. Ang totoo niyan is sinuspindi lang po ng COMELEC ang pagtanggap ng mga signature sheets for verification habang inaayos nila yung implementing rules, which means hindi yan forever. Pag naayos yung implementing rules, itutuloy pa rin nila. Ang tanong is kung tatanggapin nila yung petisyon o hindi. O kung sasabihin nila, hindi na po yung sunod doon sa desisyon ng Korte Suprema noong noong 1997 sa Santiago versus Comelec, kailangan po ng bagong batas. So, titingnan pa natin. Walang kasiguruhan. Hindi po sinuspindi yung mga taga-pirma, hindi nila sinabi na tumigil sila. Ang salita ang Comelec, but no, the Comelec didn't say titigil nila.
Ang sabi nila, pinasuspindi nila until such a time as maayos nila ang IRR. They did not say na tumigil sila because wala silang karapatan at wala silang power na patigilin yun. Wala pa silang jurisdiction. Ito, sabi ni Rexford, uy, the one filing a case against the smugglers has been put on floating status. Uy, nakakabagabag yung balita na yan, eh. Sabi ni Casey, Patrick, bakit si TP wala nang sinasabi about agri and government? Nag-aaral naman po siya. Huwag niyo nang i-expect. At saka hindi na po siya active na commentator. Huwag niyo nang pong guluhin. Aaral nga eh. Sabi ni Frank, 25, vocal ako sa pagkampanya sa kanya dito sa Canada ngayon. Para akong pipi at bingi sa mga usapan, siya ang topic, kakaasar lang talaga. Sabi ni Ma'am Brendalyn, mayabang naman si Ate Blanca. Sabi ni Maraya, pinatawa talaga ako ni PRD nung kunwari nakalimutan niya name ng bunso niya na si Kitty, ginagaya niya si Biden. Oo nga, I got that later on. Natawa naman ako. Tapos nagtatanong pa siya sa audience, ano nga bang pangalan? Nangako si PBBM ba? Uy, grabe. Kaya nakalimutan niya ang kanyang pangako. Uy, nakasulat po, nasa SONA. Sabi ni user, sa admin, sana gawa sila ng bucket list at isa-isahing i-check pag na-solutionan na nila yung nasa list. Alam nyo, that's what a sane person would do. Sabi ni Kent, bakit ayaw lumabas yung comment mo? Ayan. Paano hindi mag-move on? Dati kaya naming bumili. Paano mag-move on? Dati kaya naming bumili ng isang kaba na bigas, ngayon per kilo-kilo na lang dahil sa mahal ng bilihin. Mabuti na lang, lahat sa family may work, paano pag may pinapaaral pa? Allah. Yan. Sabi ni Bayro, pinagyabang ng PEZA ang pag-approve daw ng mga investments na papasukin nila sa bansa. Kahit sa totoo naman ay wala pang kasiguruhan kung tuloy ba ang mga investor na. Siya na yan eh. Ang head po ng PEZA, kaibigan natin, si Theo, he was being diplomatic. Sabi ni Realme, mag-aasawa na sana ako simula pagkaupo ni BBM kasi magiging 20 na daw ang bigas pero nabudol ako kaya single pa rin ako. Grabe. Pagka Duterte na ang nakaupo, pwede na akong magninang. Sabi ni System, dapat sa pirma, sunugin na, hindi wag lang ibasura, baka ma-recycle pa. Agree naman ako doon. So, ay, naku. Sabi ni Joselito, kailan ba pwedeng ibagsak si Kuti? Ay, sus Mario Jose, huwag naman po ganyan. Sabi ni Danny, sa 220 lang, sa tanda ko na ito, 73 years young si ma'am. Wala pa akong alam na junior na hindi loko. Talagang lahat ng junior na kilala ko loko. Allah, parang na-heartbreak yata po kayo ng isang junior. Sabi ni John, yung 3 lang sila na anak, sabi ni PRD, parang meaning niya doon yung nasa politics lang. Oo naman, gets naman natin yan. Sabi ni Nova Star,
Ang mahal na talaga ng bigas ngayon, lalo, 228 ang isang sako. So, grabe, samantala noon, 19. Oo nga eh, tapos yung NFA rice, makakabili ka ng 16, ganun. Ayun, sabi ni Ma'am Elsie, hello Attorney Trix, yung housing na pangako ni Junior, ilang milyon na po ba ang natapos? Ang pangako is 1 million homes per year. So, anong year na ngayon? So, 2022 to 2023, wala pa po. 2023 to 2024, wala pa po. Pero I assure you, ma'am, marami na po siyang groundbreaking. Sabi ni System, so sobrang galit daw niya. Lahat ng media, kinomentan ko ng hashtag budol, kaya dami kong kalaban. Sabi ni Kit, lip service, yan ang tulong na binigay ni BBM sa mga farmers. Oh. Sabi ni Eric, TP saying na nagbago na daw ang pananaw niya sa politika dahil tumira siya sa ibang bansa. It's like yung pinsan ko na hindi na daw marunong magbisaya dahil lang nakapag-stay ng 3 months sa Maynila. Uy, grabe kayo. Pang pinakayo ko yung mga tipong nagbakasyon lang sandali sa US, pagdating worse na magsalita. You know, in the States, migil ka nga dyan, 3 taon ako nag-aral, wala pa rin ako accent. Sabi ni Frocky, nakabangon na mga drug lords, pushers. Bakit ang harsh nyo? Inaaway na nga tayo dahil dahil hindi nila matablahan yung argumento at saka yung history dito sa sa bigas eh. Ay. Sabi ni CE, hi attorney, please run for office. Pwede bang run from office? We need someone like you. Nakaka-PI na talaga ang nangyayari sa bansa. Pwede bang hindi? Sabi ni Jones, ikaw po talaga pinapakinggan ko habang nag-work. Nakakatalino po kayo na, pag kayo nag-e-explain. Thank you. Uy, makinig din kayo kay Attorney Harry. Magaling din po siya. Ang sabihin niya, yung batch namin sa UP magaling talaga. Magka-batch kami nun sa undergrad. Ahead lang po siya sa law school. Sabi ni Zenji, watching from Doha, ayaw ko kay Lenny noon kasi walang continuity, lalo na sa Bill ni Tatay Diggs. Ngayon, hashtag we deserve better. Oo. Kita niyo ang tahimik ng mundo na naman natin. Kasi tablado eh. O doon naman tayo kay Attorney Glenn. Meaning, kasi nakita ko, ang sasagutin ko, kasi si Attorney Glenn, he walks the talk. Okay? Kaya hindi ko tinatanggap doon sa wall yung mga mga nagbabash sa kanya. Bakit? Takot sila. Ngayon, ang target ni Attorney Glenn is of course the First Lady. So, pero hindi lang siya nang akusa. Natawa ko doon sa mga comments na galit sa kanya. Patunayan mo yan. Patunayan. Siya yung saksi. Okay. Yung kaalaman ni Attorney Glenn is personal knowledge. So, yung personal knowledge na yun, pag siya yung testigo, is evidence. Okay? So, which means, controverted. Meaning, ganito. Pag sinabi ng administrasyon, regular, hindi nakipag-meeting si First Lady. At sinabi ni Attorney Glenn Chong nakipag-meeting si First Lady, hindi na po tunay yung, kumbaga controverted. Now, they have to be both substantiated pagka humarap na sila, let's say, sa COMELEC or sa prosecutor. Sabi ni user 117746, very serious ang accusation ni Attorney Glenn. Kung nasa harap daw niya si Lisa kagabi, nasampal na niya. Aroy. Attorney Glenn is not a violent person, but he is angry. And ako, dahil hindi ko naman nakita, ako naniniwala ako kay Attorney Glenn. Kilala ko kasi sila pareho eh. Sabi ni Realme, legit yon. Bumalik na talaga mga user at dealer.
Di pa nga lang naa-addict kaya konti pa lang krimen pag binaliwala ni BBM ang anti-drug war hanggang sa lumala sa pagbalik talaga sa dati. Actually, tumataas na nga po. Nag-interview po ako ng ilang mga pulis, mga opisyales, tsaka mga ano ba yun? Basta lower ranking, mga nasa level ng enlisted. No? At pare-pareho po sila ng sinasabi na tumataas daw po talaga ang crime rate ngayon. Bunga nga ng drug trade. Kasi meron mga tinatawag na collateral crimes. Ibig sabihin, sa ngalan ng pagkuha ng droga, gagawa ng krimen, magnanakaw, pagka nag-take ng droga, nawawala sa tamang isip, pumapatay, nanggagahasa, and so on. Sabi ni Gardong Putik, kapag nakialam ang First Lady sa sistema ng government, sira ang bansa. Well, hindi na nga kailangan na may effect yung ginawa niya. The mere fact na an unelected and unappointed person is acting with so much power is already an issue that we can raise against this administration. If totoo. Okay? Hindi po ako nawala, Ma'am Elsie. Dito lang po. Sabi ni The Hedgehog. Out of topic, bakit di pa po nakukulong si Senator Estrada? Convicted na siya. Nag-bail po ba siya? Bail pending appeal po ang tawagan. Sabi ni Nerdy, I appreciate Attorney Chong being passionate about the issue, shows love for country and truth. Ako, I agree 10 million times. And he is not, he cannot be swayed. Yun ang gusto ko sa kanya, committed. May nag-a-attempt dito, hindi siya nakinig dun sa mga argumento. Rice tarification daw, main reason why nagmahal ang bigas. Hindi kayo nakinig, Para oversimplification niyo naman. Tapos i-blame niyo Duterte administration. Sino ba ang presidente? Sabi ni Ma'am Ann, I'm being harsh. We need a few harsh tongues and angry hearts for this placid, complacent, apathetic generation. I love you. And if we're going to speak truthfully, we will be hated, not loved. Yeah, and we should not care. Kaya yung mga nagagalit sa akin pag nagagalit ako, I'm sorry guys, you're going to have to get used to it. Kasi kagalit-galit na yung mga pangyayari. And no, hindi ko tatanggapin at hindi ako matitigil ng mga komentong nagsasabing, bitter ka lang. Uwe, ano kung bitter? Diba? You prove that what I am saying is wrong. Calling me bitter does nothing. Doesn't change my reputation. Doesn't stop me from talking. So, BS and a half. Sabi ni Ma'am Steph na wala daw yung notifications niya. Sabi ni Ma'am Rachel, nung sa Davao si PRD, yung galit ang nagpasabog sa Cebu, Melo lang si PRD, mukhang may patibong. I think nagtitimpla siya ng momentum Essence ng EDSA, buhay na buhay sa bagong Pinas, sabi ni Chinita. Alam mo, kung sarcastic ka, tagos na tagos, ma'am. Sabi ni Light 00, Digong is right. The problem with BBM is that he's weak. That's why he's easily controlled. My problem with the oversimplification of his personality is that it's right. Sabi ni SP, watching from Hong Kong, yes, I agree kay Attorney Glenn Chong kasi siya mismo, alam niya din nangyari lalo sa pag-manipulate ng Smartmatic. Eto pa, ang napansin ko. May mga taong nagsasabi, parang yung video remarks na, kung may ebidensya kay, labas mo. Kapal ng mukha nyo. Bakit? Hukuman ka ba? Bakit ilalabas ni Attorney Glenn sa inyo? Sa social media? Are you stark raving crazy? That's not the venue. Social media is not the venue for evidence like that. He has to present it in court.
or in the COMELEC. So, please, itong mga kulang sa seminar ng mga trolls, I swear, my gosh, pakiano na lang, you're not giving value for the money the taxpayers are paying you. Seriously. Sabi ni Ma'am G, paninira naman lang yan lahat sa mga Marcos, loyalty namin kay Marcos. Sure, your loyalty to the Marcoses, don't change the facts that I have stated. Your loyalty to the Marcoses does nothing for the country. Sige, mag-loyal ka kahit mali-mali na yung ginagawa. At tignan natin kung anong mangyayari sa bansa. Sabi ni Ma'am Edna, kauuwi ko po, madumi ulit ang Manila. Andun na naman sa gitna ng kalsada yung mga tri-bike. Ay, ganun ba? Sabi ni Ignis, malakas loob gumawa ng krimen ngayon panahon kahit grabe ang police presence, hindi sila takot. Nalungkot ako doon kasi kahit ang mga police, worried sila kasi namimiligro buhay nila. Sabi ni Ma'am Joan at Ma'am G, paninira ba yung totoong nagmahal na ang bigas? Oo nga eh. Waiting sa reaction nyo kay Papa Baste, mamayang gabi. Kasi there's about 20% dun sa sinasabi niya na hindi ko pa naiintindihan kasi malalim-lalim. So, papatranslate ko pa kay Ahmed. Sabi ni Sir Kevin, so meaning they're loyal only to the Marcoses and not to our country. What? Mali po naman yung spelling nyo ng what da. Dapat, what? Da! May ganun. Sino ba presidente, ma'am, para sa iyo na pinakamagaling? Bakit nagmamatter ang opinion ko? I don't judge based on presidents. Although, I do favor President Duterte. Pero kung i-break down nyo in issues, for instance, para sa akin, pagdating sa issue ng bigas, Marcos Sr. Okay. Pagdating sa issue ng criminality, Duterte. Pagdating dun sa sa trying to solve poverty, Duterte. Sa communicators, patas yon, Marcos Sr. and Duterte. Pagdating dun sa pag-angat ng economy, Gloria. I don't like her, by the way, but I will give credit where credit is due. Okay? So, and yes, don't try to bait me again. Baka maiyak ka. Sabi ni CE, right, talking about drugs, Diyos mio, nabuhay na naman sila. Paano na tayo nito? Kaya nakakaduda ang gobyerno, sila mismo nagpapakawala ng mga demonyo. Ginagawa nila tayong playground. Yun. Sabi ni Ma'am Gloria, bigyang malaking budget ang magsasaka at mangingisda. Umunlad, giginhawa ang mga Pilipino, lalo NFA. Ang Pilipinas, agriculture, hindi kailangan import. Bigyan lang halaga, oras at panahon, maayos na takbo. Sabi ni Ablo1_4, laganap na naman ng droga. Sabi ni Shaq, traders lang kumikita. Yung trader na kaya tayong lahat. Kompetensyahin natin itong mga lokong to. Sabi ni Ma'am Jane, buongiorno, dito sa Italy ngayon, 28 euro po, 18 kilos. Noon po, 18 euro lang po ang 18 kilos. Tumaas po ng 10 euro. Pero tumaas din po ang sweldo dito dahil 6 euro 1 hour ngayon, 10 euro 1 hour. Dati 6 euro per hour, ngayon 10 euro per hour. Yan ang tamang pagko-compare. Ang kino-compare natin, kaya di natin pwedeng sabihin na, mas mataas nga presyo sa ganito. Iko-compare yung relationship ng earning doon sa prices. Yan yung mas fair na comparison. Sabi ni Onilu, sa mga naiinis na binoto si Marcos at sila na di na nila
boboto, well, damay na din kayo dito sa mga nangyayari sa bansa natin. Ma'am, damay nga, kaya nga nagagalit sila eh. So yeah. Sabi ni Kent, yan ang gusto at minahal namin kay attorney, hindi bias. Kahit hindi niya gusto tao, bibigyan niya ng credit kung may nagawa naman. Saludo talaga ako sa attorney Calodica. Nag-iisip pa rin kasi ako kung ano yung mabuting nagawa ni Noy Noy. But don't worry, I will find something. Humarap siya sa Senado. I like that. Humarap siya sa Senado tungkol sa Dengvac siya. Ang problema, puro denial. Hindi ko alam yan. Sabi ni Tej, tama yan, dito sa Japan, tumaas man ng konti ang presyo ng bilihin pero tumaas din ang basic wage. Tapos may ayuda pa worth $700 para sa low-income households. O iyan. Sabi ni Jewel Ray, tama po, si Atty. Glenn Chong, siya mismo ang saksi. Kaya hinahamon nga niya si First Lady na idemanda siya. Kasi doon niya mapapatunayan sa korte yung mga sinasabi niya, pero aksyon o sagot si FL. Kaya nga pwede siyang magsalita, you can't stop him. At kung sakasakaling libel yon, si First Lady ang dapat mag-file. Yun yung dinidare niya. And para sa akin, the fact na hindi siya fina-filean at syempre yung ganung kalakas ng loob ni Atty. Glenn says a lot. Sabi ni Tony, swerte lang tong si PBBM na hindi kagaya sa panahon ni PRD na may COVID, bumagsak buong mundo. Si PBBM pa ang presidente, makaubos na buong tao sa Pilipinas. Bakit pa ulit-ulit yung sinabi ni Ma'am? Sabi ni Ma'am Sheila, bakit lagi niyong sinasabi mga DDS lang galit? Madaming hindi DDS na galit na. Oo, maraming loyalista na galit na. Tingnan mong ginagawa rin nila kay Amy, di ba? Sabi ni Ma'am Cheryl, unfair para sa ating middle working class kasi mas marami tayo na nagbabayad ng buwis pero yung yung government service ay kapos. Actually, lalong lumiliit tuloy ang middle class dahil tayo yung kumakarga ng tax burden. Although to be fair, dahil sa train law, may mga oligarko na napipilitan na magbayad ng mas malaking buwis. Kaya panayan lobby sa Malacanang at sa Kongreso para pababaan uli. Sabi ni Maria Delia Mag-Abo Kopit, Duterte is the best for me, lalo na sa fighting for criminals and drugs sa ngayon. Ewan ko, Attorney Trix. Kagagaling ko lang dyan for 1 month vacation. Napakalaki ng diferensya sa panahon ni FPRD at ngayon si President Marcos. Aray. Sabi ni Nicolas Cortez, onti na lang naniniwala na ako sa conspiracy theory ni Bakapeking Bibi. Ang nakikita natin ngayon, nagpangulo lang para mag-defrost ng mga fruits and vegetables. Grabe kayo. Grabe kayo. Sabi ni Ma'am Chi, tahimik lang ang presidential family pagdating sa mga problema ng bansa. Pero may mga concerts kasi that are unmissable. Sabi ni Nerdy, and the middle class doesn't have a choice. Automatic kaltas, tapos ang attitude pa ng middle class, sige lang, di nahihingin tulong sa government kasi masyadong busy to make ends meet. Kawawa naman. Or hindi alam. Or hindi beneficiaryo ng mga ayuda. Sabi ni Awi, I commend those Marcos loyalists who are not blind to JR's shortcomings. Okay. So ulitin natin, yung problema po ng bigas, hindi po pwedeng sabihin na walang kasalanan ang Pangulo. For a while po siya po ang kalihim at merong mga quick and easier fixes. At mayroon din dapat na umpisahan na
nung nakaupo siya, katulad ng sa logistics system. May quick and easy fix, yung tanggalin na yung taripa sa importation ng pork. I'm not just talking about rice na. Pero ano pa, yung asikasuhin yung sistema na tatlo yung different rates para dun sa pagpasok na sa bigas na pumapasok. So dapat, hello, pitikin naman ng konti ang customs. Bakit puro low quality rice lang ang pumapasok base sa mga deklarasyon? Pero pagdating sa market ay ang daming imports. So, anong pwede gawin ng current administration? Marami pong ang quick fixes. Pero kailangan umpisahan nila yung logistics system. Kailangan gawan nila ng paraan yung hoarding. Kailangan hulihin na yung mga smugglers. At kailangan ayusin yung taripa sa importasyon ng bigas. At kailangan din hindi nag-i-import pag panahon ng harvest. So, no-brainers tong mga to, alam ni Pangulo kung anong gagawin. Bukod pa doon, kailangan sinosurvey na uli at ina-update ang mga numbers natin pagdating sa kung ilan talaga ang nagsasaka sa atin, kung ilan ang rice lands, ilan ang mga devoted to vegetable farming, and so on. Basic housekeeping po yan sa isang department na ayusin yung statistics ng iyong mga constituents. Bakit hanggang ngayon wala pang nangyayari? Bakit hanggang ngayon masyadong passive? Ang Pangulo, iniintay niya na may magreklamo bago may mangyari. Yung iba sa ating mga magsasaka, pagod na gawa ng kahirapan at kailangan magpanat ng buto. Ang mga consumers, hanggang reklamo na nga lang, wow, 60 pesos per kilo ang bigas, nakakaloka kayo. May nakinig ba? Hindi. But we cannot stop. Ulit-ulitin natin yung explanation dito sa bigas. Ulit-ulitin po natin na no, you cannot say walang blame ang Pangulo dahil ang rice tarification law ay pinasa in the past admin. Nasa na yung amyenda? Pwede naman niyang pagawa yon sa mga minions niya dyan sa Kongreso at sa Senado at kay pambansang pinsan. Pwede rin niyang ipatayo na kagad, pambansang pinsan, pasahan mo ako ng konting budget, pagawa tayo ng government-run silos dyan sa mga areas kung saan maraming nagtatanim ng bigas. Nang matabla yung mga middlemen na yan. May nangyari? May ginawa? If he didn't do anything, despite knowing the problem, despite putting it in his plans, pag wala siyang ginawa, hell, we should complain. Hell, it is his problem, and yeah, it is his fault. Don't try to sugarcoat it. May time naman siyang maliwanagan at, yes, kailangan ko ayusin to. It's not too late. He still has 4 years to go. At doon naman sa doon naman sa kay Attorney Glenn Chong, by the way, kung sa wall ko gagawin yung mga homophobic statements, krimen po yun. Paaalala ko lang, may Safe Spaces Act tayo. Pagka may tinawag kayong doon sa comment section at sabihin nyo, bading, ganyan, violation ng Safe Spaces Act yan. Huwag nyo pong gagawin yan. Kahit totoo, hindi po depensa yung katotohanan sa mga ganyan because you obviously meant it as a pejorative. So, wag po kayo mamimiloso po pa. Hindi yung ubra yung pamimiloso po ninyo sa harap ng judge. Yung sinasabi ninyo na walang ebidensya si Attorney Glenn Chong, yung pagkasaksi niya, ebidensya po yun. Yun yung problema pag humihirit kayo bilang yung lay person, pero hindi niyo naiintindihan kung ano yung admissible evidence. Sabihin niyo, wala kayong ebidensya. Teka, alam mo ba ang ibig sabihin ng ebidensya? Alam mo ba kung anong tatanggapin ng hukuman? Tatanggapin yung testigo niya. Ebidensya po yun. At yung mga nagsasabing, kung may ebidensya niya siya, ba't di niya ilabas? Ilabas na niya ngayon lang. Bakit niya isa-satisfy yung curiosity ninyo, Aber? Anong obligasyon niya sa inyo? Bukod pa dyan, hindi po kayo court. Bakit niya isusumite yung ebidensya niya sa inyo? Curious lang kayo at
nababaliw kayo out of curiosity because you're not seeing what he is seeing. So, aawayan ninyo para ilabas, para lang may mapag-usapan. Ayun na yung chismis. Excuse me, mahalaga masyado yung case building para i-satisfy pa yung yung desire ninyo for something na maichichismis ninyo. Kaya tigilan. Mangbabatikos rin lang kayo kay Attorney Glenn, tirahin ninyo yung mga sinasabi niya kung kaya nyo. Eto na naman, guys, we got live one. Luto ni Dodong says, wala tayong magagawa sa bigas. It is international market and even here in Italy, napakataas ng price ng bigas pa local man o imported. Kasabi lang po namin, you don't compare the prices ng mga bilihin to each other in different countries because there are different factors. Ang pinakamalaking factor pa dyan ay yung wage rates or salary rates. Sa inyo nga, tumaas ang sweldo dyan, pero dito hindi. So kahit sabihin mo pa pare-pareho ang presyo ng bigas all over the country, ang poverty rate, kamusta? Hindi pa tapos yun. Hindi pa natin nasa-solve ang absolute poverty. At mukhang wala namang ginagawa yung gobyerno para doon. Tungo doon. So sabihin niyo all over the world, mahal ang krudo. Pero pagdating dito, naha-hijack pa rin yung kuryente natin. Masabihin niyo mahal ang bigas all over the world. So frigging what? Dito, mura nga yung nabibili natin na dun sa importation natin. Pero ang benta dito mahal. Masasolve ba yan by saying na pareho yung problema sa Italy? It is not. Presidente na mismo ang nagsabi at kung dinidefend nyo siya, bakit ayaw nyong maniwala sa kanya? Sinabi ng presidente, the problem is the logistics system. And unfortunately, sinabi din ng current na kalihim ng DA na the problem is the logistics system pero wala pa kaming ginagawa tungkol dito. Okay, so stop comparing the prices. Iba po ang input reasons for that. Sabi ni Luto, hindi pa daw tapos yung comment niya. Nasa niya yung kadugtong. Dapat gobyerno daw palang bumili ng ani. Sorry, my bad. Ito, sabi ni Ma'am Jones, opo na po, luto ni Dudong. Kasi wag no naman hatiin, kasi kakasya naman yun dun sa isa. Sabi ni Ma'am Bicolanang makulit, comparing apples and oranges. Sabi ni Ma'am Joan, pansuhol ng gobyernong ito, 100 na dagdag daw sa sahod, pamasahe pa lang kulang na. Hindi, ang problema din yan. O sige, magdadagdag ka sa sahod. Magiging inflationary. Ibig sabihin, since dadami yung pera, di ba? Bababa yung value. And therefore, tataas ang presyo uli. Baka hindi makahabol ang minimum wage earners. Ayuda bilyon-bilyon, sabi ni Zenji, ang nilalaan para sa pansamantalang ginhawa ng mamamayan. Kaming working mid-class apektado sa OFW, nakaka-PI talaga nangyayari, walang magandang long-term program admin ito. Meron silang ginawa. Alam niyo ba, na sa Mindanao, andun yung bagong Pilipinas. At meron silang pa-concert at may pa-raffle. Sagot sa kahirapan, concert at raffle. Wow, oh my gosh. Branding campaign ng gobyerno, nagpapa-concert sila. Okay. Buti sana kung tumataas ang antas ng entertainment dito sa bansa. Buti sana kung mga cultural na programming ito, nagtuturo ng kasaysayan at ating kasarinlan. Ay. So muli, maraming salamat sa pagsubaybay sa live natin ngayon. Pagka nag-kick in yung kape ko, baka late tonight meron pa tayong live. Pero maikli na yun kasi maubusan ako ng boses as usual. Sabi ni Tej, namigay ng libreng bigas sa Sultan Kudarat. 55 agencies daw ang nakatutok. No? Yeah, it's called legalized vote buying. Papaalala nila, di ba namigay kami ng bigas dito? Boto nyo naman si ganito. Taasan kaya natin ang antas ng edukasyon. Sabi ni Doris, visit na concert at raffle na yan, nakakabusog ba yan?
na-i-ensure ba yung kinabukasan ng mga anak natin pag nagpa-concert at nagpa-raffle sila? Ayuda Nation. Sabi ni, 20 or 30 or 20 for flight, 13 pesos sa jeep, tapos balikan, be. Tapos pag malayo pa work mo, may dagdag pa. Pang transpo lang talaga yung dagdag na 100 pesos. Ayun ay kung magkakasya. Diba? Ito, sabi ni Maria, kami dito sa Amerika, mahal din pero tumataas ang hourly rate namin. Kaysa dyan, nakakaawa, may natanong pa ako, 12K ang isang buwan, kakasya ba yan kung may anak at nangupahan ka pa ng bahay? Walang developmental projects ang 2024 budget. Yan po ang nakita natin kasi 500 billion ang inalat para sa ayuda at 731 billion ang similar to ayuda na nakatago sa unprogrammed funds. Tinaasan pa nila ang budget ng COMELEC nang hindi ito hinihingi, di ba? Para sa referenda, elections and other such activities. Hindi hiningi ng COMELEC yan. So anong ibig sabihin nun? May alam ba ang Kongreso? Bakit sila nagdagdag? In the meantime, puro ayuda. In the meantime, pinapabayaan, maaayos naman, hindi naman talaga kailangan ng ayuda kung aayusin lang natin ang logistics system. Yung 500 billion para sa ayuda na yon, 2 billion lang daw ang kailangan para dun sa mga areas kung saan nagtatanim ng bigas, ng palay. 2 billion lang, kurot lang yun dun sa 500 billion. But no, ginagamit doon sa ayuda. Doon nila nilaan sa ayuda. Yan po ang konteksto nito. Kung inaayos ang sistema, and yes, we can blame the president kung hindi niya inaayos kasi alam niya yung problema, dapat nilaanan niya ng pera to, ginawan ng plano. Pero kahit siya, inaamin na hindi ito natutukan at hindi ginagawa. Inaamin din ng current na kalihim ng Department of Agriculture na walang pera para dun sa logistics system na alam nila ang primary na problema sa sistema. Hindi nyo pa rin ba i-blame ang Pangulo? Aba, anong ginagawa niya kay pambansang pinsan? Siya ba ang itutulak ni pambansang pinsan o dapat siya? Sabi ni Ma'am Chi, para sa akin, di yan ayuda, suhol yan eh. At totoo yan. And they are counting on the lesser educated mortals of this country. Because isa lang naman eh. At yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Uunahin ninyo charter change? Inaayos nyo ba yung sistema? At ang masama niyan, yung charter change para sa sarili ninyong kapakanan. O sabihin na nga natin, tama si Ma'am Chi, it's legalized suhol. And what is the purpose of that legalized suhol? Para maipasa yung tsa-tsa. Para makapag-re-election sila. At yung tsa-tsa na yun yung pinakamalaking mahinahon si Presidente Duterte pero sinabi niya, sige lang, mag-tsa-tsa kayo. Okay lang, I like you guys. Okay. Happy tayong lahat. Friends tayong lahat. Pero, kung mag-charter change kayo, you should not benefit from it. Them's fighting words. Mahinahon. Logical, supported by the Supreme Court's resolutions, and pag yan ang hindi nagawa, di ba? May way ba para ma-audit ang ayuda? Yes, Blue Samurai, na-audit naman daw po ang ayuda. Audit yan. Tama ba yung mga listahan? Sino ba ang nag-execute niyan? Di ba LGU? Okay, so wow. Ayan, sabi ni Amik, first class rice sa kanila sa UK, 15 pounds 99 cents for 10 kilos of rice, which is 1,103.31 pesos. Uy, mura! Hindi yan pareho kasi dito 1,900 ang mura, 2 plus na. Pero sweldo namin, pinakamababa, 11 pounds and 50 pence per hour, which is equal to 6,348 per day. Ayan ang malaking difference. Oo, see the difference? I do. And so, apples and oranges talaga.
ang kino-compare pag sinabing mahal naman daw ang bigas all over the world. If that's your argument, talo ka na, hindi na ako magsasalita. So, maraming salamat sa pagsubaybay sa live namin ngayon. And once again, binadtrip ko na naman kayo. Pasensya na po. Naghahatid lang po ng talkback ngayong araw na to. Itong talkback po, gagamitin po natin para dun sa mga trollish arguments na hindi natin gustong pansinin yung mga trolls, pero papansinin natin yung kanilang fake news. So, there will be more hashtag talkback sa mga Luminous Live natin. In the meantime, mag-ingat-ingatan lahat, ingatan ang ating kalusugan, kailangan po kayo ng ating bayan. Suporta pala, dagdagan natin kasi nag-request si Presidente Digong kung sakasakali daw na tumuloy si Vice Presidente Inday para sa ibang posisyon, humingi siya ng suporta. And therefore, ngayon pa lang, suporta kay Inday. Maraming salamat, ingat-ingat, and enjoy the rest of your day.